Ang paggaling ng mga pasyenteng may lupus sa natural na paraan ng paggagamutan na pinalalaganap ng Healing Galing ay resulta ng holistic approach na patuloy na itinuturo ni Dr. E. Sa ilalim ng paraang ito ay tinutulungan ni Dr. E na matukoy ng pasyente ang mga imbalances na nilikha ng lupus sa kanyang katawan. Mula dito ay sinisimula ng gamutan sa natural na paraang makakapagpataas sa immune system ng pasyente, tulad ng pagtulog ng 7 hanggang 8 oras, pagkain ng tama sa oras, at ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa iron na tumutulong sa production ng hemoglobin sa dugo para sa masaganang supply ng oxygen sa mga humihinang vital organs ng pasyente. Dahil kabilang sa pamantayang sinusunod ni Dr. E ang kasabihang, "Let food be your medicine and your medicine be your food," ay binibigyan din ni Dr. E ang konsentrasyon sa diet ng pasyente, na kabibilangan lamang ng mga makulay na gulay at prutas, red meat, at madugong uri ng isda tulad ng tuna, tambakol, tulingan at salmon. Sa tuwing na ay ipinapaalala ni Dr. E sa mga pasyenteng may lupus na gawing masabaw o hydrating ang mga pagkain sa panahon ng gamutan, at gayon din ang pag-iwas sa mga pagkaing acidic at fermented, pati na ang iced beverages. Tinukoy ni Dr. E ang kahalagahan ng hydrating diet na pawang mainit-init dapat ikonsumo, tulad ng regular na pag-inom ng mainit-init rin na tubig, 1 hanggang 2 baso bawat oras bilang bahagi ng hydration. Samantala, ipinapayo ni Dr. E sa kanyang mga lupus patients na malaking tulong ang pag-inom ng katas ng halamang tawa-tawa bilang pang-alternate sa tubig o di kaya ay bilang pamalit sa regular na iniinom na tubig bawat oras para sa mabilis na paggaling ng pasyente. Ang halamang tawa-tawa ay mayaman sa bioflavonoids na napatunayan ng Healing Galing ang bisa sa pagbalanse ng mga imbalances ng pasyenteng may sakit at nagpapataas ng immune system. Malaking tulong din sa pagsasaayos ng mababang resistensya ng pasyente ang pag-inom ng Healing Food Tablets kasabay ng regular na pagkain 3 times a day. Taglay ng Healing Food Tablets ang halos lahat ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan para sa maayos na immune system. Binigyang diin ni Dr. E ang kahalagahan ng maayos na kondisyon ng mga ugat para sa sirkulasyon ng dugo sa katawan ng pasyente. Kaya't ipinapayo niya ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 at ang paghahaplos ng Healing Galing oil sa affected area ng katawan upang makatulong pa rin para sa pag-induce ng magandang sirkulasyon ng oxygen sa katawan. At para sa nararanasang impeksyon ng pasyente, ay tinukoy ni Dr. E ang bisa ng halamang serpentina bilang mabisang panglaban sa mga kemikal na lumalason sa katawan ng pasyente. Kapiling po natin ngayon ang ating kapatid na si Divine Legaspi ng Pateros. Happy Healing Morning! Happy Healing Morning po at saka mga nanonood. Ay, ang ganda-ganda mo. Thank you po. Parang wala nang bakas ng lupus, ha? Wala na po talaga. Alam niyo po ngayon ay 2016. Apo. Diba? Naalala ko, ikaw ay nagpakonsulta sa main office ng Healing Galing. Opo. Kanino ba? Sa akin ba? Hindi po. Doon po Okay. Nagko-coordinate tayo dati, di ba? 2013. Ibig sabihin, permanente ang paggaling sa lupus. Opo. Di ba? At hindi yung temporary lamang na kondisyon na ang iba ay nag-aakala. No? So sa Lupus Foundation Philippines, manood po kayo at may kagalingan po ang lupus sa natural na paraan ng paggagamutan. Simulan natin sa flashback ng iyong kondisyon. No? Noong 2013, noon mo unang naramdaman ang sintomas, Divine? Actually po, 2011. Mas nauna pa. October 2011, yung unang-una pong atake sa akin. Anong kondisyon? Pero wala po akong alam na ganun yung sakit ko. Hindi mo pa alam na lupus? Hindi po. Nagkakaroon po ako ng rashes, tapos sabi ko... Saan ang rashes mo tumubo? Meron sa mukha, meron yung mga dito. Flares na tinatawag, mapupula. Ano bang tawag? May butterfly, Yun po, yung medyo malalaki sa, sa braso at saka sa mukha. Yun. Tapos po na yun, parang
laging masakit tuhod ko. Akala ko nagkakaedad na ako. Dahil nirarayuma ka na. Yung mga joints. Joints ko. Ayun. Pati po ito. Pati dito. Ito. O lahat ng dugtungan ng katawan mo noon ay sumasakit. Opo, ganon. So daliri, siko, wrist, tuhod, bukong-bukong. Lahat yun ay sumasakit. Opo. So pina-check mo ba sa ospital? Hindi pa po ako nagpa-check nung Kasi parang time rayuma na- lang, mawawala rin. Opo. Yun Okay, ang so tiniis sinasabi mo nila. muna. Tiis muna ako. Usual na trabaho ko, Sabado at Linggo, marketing, family, ganun po. So one Saturday, pagkagaling ko po ng palengke, linagnat ako. Nung linagnat ako, lumabas po yung maraming rashes and then Mapupula. mapupula. Tapos, yung masakit ko sa hindi na lang po tuhod at saka yung mga joints ko, kundi lahat na. Pati muscles, pati kalamnan, masakit na. Opo, lahat. So, hindi ako nakagalaw. So, sabi ko sa anak ko, idala na ako sa ospital kasi nga, masakit yung nararamdaman ko. Kinarga ka sa na, loob hindi ng- ka na makalakad. Opo, dinala ako sa ospital. Ngayon, Okay. ang akala nila, dahil sa taas ng fever ko, sa doktor, in-examine po ako ng laboratory, akala nila may dengue. Kasi po, isa rin na Kasi bumaba may rashes at saka may lagnat. Opo. Plus Tapos- yung hemoglobin ko po, bumaba din. Hemoglobin ay bagsak din. Bumaba Okay. din. So sabi nila, obserbahan nila ako, baka dengue. So another day na naman, ginagamot ako sa sabi nila sa akin, baka another examination naman po. Gumanda naman po yung hemoglobin ko. Binigyan kanila ng gamot, Opo, tumaas ang hemoglobin. For hemoglobin. Yun po. Tapos ganun pa rin po, may fever pa din ako. So sa makatuwid, in 3 days po, Naka-confine ka nun. naka-confine po ako, inadmit ako. In 3 days, may masakit-sakit pa rin po ako, pero maayos na po yung ko. Lagnat, wala na. Lagnat, wala na. Ang sabi, sige, mag-outpatient ka na lang kasi nga, meron pa yung masakit sa katawan. Sabi sa akin. And then, may rashes pa din ako, madating-dating. So, nung nagpatingin po ako ngayon sa outpatient po ako, in-examine na naman po kasi wala pong... Weekly ba ang iyong pa-check up? Opo, weekly Okay. po yun. Kasi ang sabi, baka daw Meningococcinea niya. So, yun po, yun, lahat yun. Oo. Basta lahat na examine, wala po. Nung pina-examine po, pati yung aking rayuma, baka sa rayuma daw, wala naman din po. Hindi pala mataas ang uric acid mo. Hindi po, wala Pero po. masasakit ang mga kasukasuan. Opo, wala. Namaga din ba? Namaga? Opo, maga maga pa. rin. May manas po ako that time eh. Oh. Ito, malaki po ito. Hindi kaya yung manas mo ay dahil sa naka-steroids ka nun? Hindi po. Hindi naman. Hindi naman po ako mana ng steroids kasi... Okay. So, iba yung medications nilang binibigay Opo, sa'yo? iba po yung medications kasi marami po ako allergies sa Sa katawan. Sa gamot, sa pagkain, kaya Oo. medyo mahirap din po. So, ang ginawa sa akin, in-examine pa yung aking antibody nuclear, something like that Okay. sa lupus. So, yun nga po, nung kinausap ako, after 3 weeks, sabi sa akin, hindi niya maipaliwanag ng doktor, sabi niya gano'n sa akin. Alam niyo po bang very rare itong findings sa inyo? Sabi sa akin gano'n. Ano po ba yung kasi sabi niya ng doktor, bihira ang may sakit nito. Sabi niya Pero gano'n. hindi pa sinasabi kung ano yon. Hindi po sinasabi sa akin kung Alright. ano. Oo. So, sabi niya, hindi naman kita mabigyan ng gamot kasi marami kang allergy sa gamot, lalo po mefenamic. Mefenamic lang po ang pupwede sa mga sakit-sakit sa Mga pananakit. sa katawan. So, wala po siyang naibigay. In the end, sabi niya sa akin, lupus nga daw po yung sakit ko. Lupus pala. At alam mo bang, wala pa raw nagagamot ang lupus. Yun po ang sabi sa akin. O, nung narinig mo sa sinabi ni Doc I was saddened naman na nangyari yun. Naisip ko po ang Healing Galing. Dahil dati ka na bang nanonood o nakikinig sa Nakikinig po ako sa Healing Galing. Ngayon po, inabangan ko yung number nung nasa Taguig. Sa Dahil inyo. taga-ron ka. Dahil taga doon po ako malapit-lapit. Doon po ako kumuha, doon po ako lumapit. Okay. Nagtanong ako kung ano mga po pwede kong gawin at pwedeng gamot ho doon. Yun ang naisip mo dahil ang sabi na sa'yo ng doktor, walang gamot dito wala sa daw po. lupus. Opo. No? Okay. At pagpunta mo sa ating outlet sa Taguig, pinayuhan ka ng mga foods to avoid, yung mga Opo. dapat mong iwasan katulad ng... Opo.
Marami po akong oily, bawal Oily po food. yung ano na Okay. yan, yung mga may mataas ang cholesterol. Mataas sa cholesterol na pagkain. Okay. Marami po. Since marami din ako hindi kinakain dahil may allergy ako wala akong magagawa. Pero mga healing food na ibigay po sa akin. Healing food tablets. Opo, healing food tablets. Para tumaas ang maayos. immune system. Opo. Binigyan din po ako spirulina at Okay. saka Warm water lang, puro warm water intake. Until now po. Hanggang ngayon, natuto na. Dati ba puro malamig ang gusto mo Hindi inumin? naman po. Ay, hindi Actually, naman. hindi naman po. Yung herbal vitamins B1, B6, B12. Yan po hanggang ngayon, meron po ako niyan. Tsaka yung sa omega, kasi baka Ang ma-cholesterol yung omega 3. aking, Okay. At naghaplos po ka ako na, niyan. naghaplos ng hiling-galing oil. Kasi po, yung masasakit yung mga Joints. joints. Oo. Opo. And datawa-tawa po talaga. Ay, yung tawa-tawa tonic ba ang ininom mo o Apo. naglaga ka ng sarili mo? Pareho po. Pag na-out hindi of ako- stock kami, Opo, that time po lagi na-out of stock palagi kami out of So stock. pag andyan po marami. naglalaga ka na lang ng tawa-tawa. Naglalaga po ako. At nakatulong ng malaki yon para sa hemoglobin count, platelet counts mo. Tingin ko po yung po mga nakapaganda ng dugo ko. Oo. Nung una bang ininom mo yung tawa-tawa tonic, ano ang lasa niya? Parang mapait basta. Hindi iba po. maganda ang lasa. Iba. Okay. Yun po mga kapatid, no, ang nagiging basihan natin kung ang pasyente na umiinom ng tawa-tawa tonic o yung nilaga man na tawa-tawa ay mababa ang platelet count at hemoglobin count, no? Usually po ay hindi maganda ang panlasa nila sa tawa-tawa. Pero habang gumagaling, nakakatawa ka na. Opo. Lasang ano na lang siya. Wala na, parang tubig na Parang lang po. tubig yung na pag lang. tinalaga ko na, parang tubig na lang. Mas Oo. gusto ko pa nga ho yun eh. Yon. Tinalaga. Ibig sabihin, gumanda na at nagbalanse na ang platelet count at hemoglobin count. Sa tawa-tawa lang. Minsan libre pa pag naglalaga ka na lang. Opo. Di ba? Ano lang. Okay. Ano po. At kung kukumputin natin ang dami ng araw, yung ginugol mo sa paggagamutan natin sa Healing Galing, the holistic way, no? Mula sa pag-inom mo oras-oras ng warm water, hydrating diet, iniwasan mo na yung foods to avoid, no? Paggamit ng Healing Galing products, mga gaano ka bilis o gaano ka bagal bago ka gumaling.